Kung gusto nyo ng basketball shoes Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang pagbibigay ng maximum na kontrata sa ilalim ng bagong CBA ay hindi na katulad ng dati sa NBA. Ang mga team tulad ng LA Clippers ay nakaranas ng mga star player tulad ni Paul George na tuluyang umalis dahil ayaw nilang lumampas sa second apron sa pamamagitan ng pagbibigay ng max contract. Para sa Golden State Warriors na mayroon ng maraming pera na nakalaan para sa mga veterano tulad nina Steph Curry at Draymond Green, mas nagiging mahirap ang pagdaragdag ng isa pang max player. Sa kabila nito, maaaring ito ang sitwasyon na haharapin nila sa batang forward na si Jonathan Kuminga. Sa isang episode ng No Cap Room Podcast, sinabi ni Jake Fisher ng Yahoo Sports, si Jonathan Kuminga ay papasok na sa huling taon ng kanyang rookie deal, kung saan ang balita sa liga mula sa iba't ibang mapagkukunan ay naghahanap si Kuminga at ang kanyang mga kinatawan ng isang full max extension. Dahil sa kung saan siya napili noong 2021 at sa kanyang ipinakita, may mga inaasahan na para kay Kuminga. Si Scottie Barnes na napiling 3 pwesto bago siya ay nag-sign ng isang 5-year $225 million extension sa Toronto na maaaring umabot sa $270 million kung makakamit niya ang mga kriteria para sa max performance-based na kontrata, Defensive Player of the Year, MVP, All-NBA selections. Bagay na naka-inline rin kay Kuminga. Si Franz Wagner na kinuha ng Magic isang pwesto sa likod ni Kuminga ay nag-sign rin ng extension na may parehong terms. Hindi pa napapatunayan ni Kuminga ang kasing dami ng alinman sa mga player na kasama niya sa klase. Ngunit hindi rin siya nabigyan ng parehong pagkakataon. Si Kuminga ay unti-unting isinama sa mga team na contender kaysa sa biglaang napansin agad sa laro. Sa ibang balita naman, MVP. Ang mga sigaw na iyon mula sa punong-punong Bercy Arena ay nakatuon kay Gershon Yabusele. At marahil ay panahon na para bigyan ng bagong palayaw ang masiglang big man ng France matapos ang kanyang kamanghamanghang performance sa Olympics na ito. Si Yabusele ay nakapagtala ng siyam na sunod-sunod na puntos sa third quarter ng tagumpay ng France laban sa Germany 73-69 na nagresulta sa mga tawag na MVP. Natapos ng 28-year-old na si Yabusele ang laro na may 17 points, 7 rebounds at 2 assists. Ito ay dahil sa team, hindi ako point guard. Sila ang gumagawa ng plays at natutulungan nila akong makahanap ng magandang pagkakataon. Isang team effort lang ito at sa huli, masaya kaming makapasok sa gold medal game, sabi ni Yabusele. Ang power forward na ito ay umaasa sa kanyang enerhiya, kaya't ang 12,454 na fans ay nagbigay sa kanya ng malaking lakas. Napakaganda ng crowd. Naglalaro ng ganito sa harap ng aming mga fans, pamilya, mga kaibigan. Ang enerhiya na inilalagay namin sa court at ang enerhiyang ibinabalik nila sa amin ay kamangha-mangha. Matagal nang tinatawag na Dancing Bear si Yabusele mula pa noong paborito siya ng mga fans bilang rookie sa NBA para sa Boston Celtics noong 2017. Marahil ay panahon na para sa pagbabago, marahil ay panahon na para sa knockout king. Nakita ng mga tagahanga ng France ang ibang Yabusele mula nang magsimula ang knockout phase. Nakapagtala siya ng kabuuang 25 points at 6 rebounds sa loob ng 52 minutes sa 3 group stage games. Pagkatapos ay tinawag ni France head coach Vincent Collet ang numero ni Yabusele para sa 30 minutes laban sa Canada sa quarterfinals at tumugon siya ng 22 points at 5 rebounds at sumunod ang isa pang malaking laro laban sa mga Aleman. Si Gersh ay isang dominanteng puwersa sa loob, sabi ni Evan Fournier, veterano ng France tungkol kay Yabusele. Kaya niyang mag-shoot sa labas at sa loob. Sa mga huling 2 laro, siya ang puso ng aming team kung tutuusin. Siya ay dominanteng player. Maikli siya para sa kanyang posisyon pero napakatibay niya, hindi mo siya matitinag. Ipinagmamalaki ko siya. Si Yabusele ay naglalaro na sa kanyang ika-4 na malaking torneo simula noong 2021 Olympics sa Tokyo, kung saan nakapagtala siya ng average na 6.3 points na tumulong sa France na makuha ang silver medal. Naulit niya ang resulta na iyon sa FIBA Eurobasket 2022 na naging mas malaking bahagi ng team na may 14.8 points. Ngunit kabilang din siya sa nakakadismayang ika-18 na pwesto sa FIBA Basketball World Cup 2023. Binanggit ni Yabusele na ang France ay ibang team mula nang matapos ang group stage sa France.
Mula sa simula ng final phase, ipinakita namin ang ibang anyo na may kasamang intensity, energy at enthusiasm. Kapag ganito kami maglaro, kahit laban sa pinakamahusay na team sa mundo, sa tingin ko kaya naming manalo, sabi niya. Wala siyang balak na magpabagal. Pakiramdam ko'y bata pa ako, maganda ang pakiramdam ko, marami akong enerhiya sa katawan, handa akong ibigay ang lahat. Ang laro ko ay tungkol sa enerhiya, sa offense at defense, sinusubukan kong tulungan ang aking mga kasamahan. Sinabi ni Yabusele na ang enerhiya ng crowd ay nakakatulong sa kanya, ngunit ganun din ang pagtingin sa kanyang kasamahan at kapwa big man na si Matthias Lesort na ang laro ay batay din sa enerhiya. Kapag nakikita ko si Matthias, gusto kong ibigay ang lahat, handa akong mamatay para sa aking mga kasamahan. Hindi rin nag-atubiling sabihin ni Yabusele na nais nilang harapin ang malakas na United States sa gold medal game upang ipakita rin sa media ng France na dapat nilang bigyan ng mas maraming pansin ang kanilang sariling team. Gusto naming talunin ang USA. Kahit ang media ng France, mas marami silang pinag-uusapan tungkol sa team ng USA kaysa sa amin. Alam namin kung gaano sila kagaling. Alam namin ang mga individual na kakayahan na mayroon sila, pero wala kaming ibibigay sa kanila. At tiyak na may pag-asa ang France kasama ang kanilang knockout king para sa gold. Speaking of gold, kaagad pagkatapos ng malaking panalo ng Team USA laban sa Serbia, nakapanayam si Stephen Curry ng NBC Sports. Ibinahagi ni Curry na ang kanyang unang karanasan sa Team USA sa Olympics ay lahat ng inaasahan niya sa kabila ng mga hamon. Sinabi rin niya na ito ang pinakamasayang karanasan niya sa paglalaro ng basketball sa loob ng mahabang panahon. Ito ang lahat ng inaasahan ko. Siyempre, ito ang unang pagkakataon ko sa Olympics. Alam kong magiging mahirap ang laban sa isang mahusay na Serbian team at kinailangan naming talunin sila ng 3 beses ngayong summer. Alam kong magiging matindi ang laban, sabi ni Curry. Para akong nawala sa sandali ng pag-unawa kung gaano kalaki ang stage na ito at kung ano ang nakataya para sa team na ito. At ito ay espesyal. Ito ang pinakamasayang karanasan ko sa napakahabang panahon. Ang paghukay ng malalim kasama ang grupong ito at makuha ang panalo, ito ay espesyal. Makakaharap ng Stephen Curry at Team USA ang host na France sa gold medal game sa Sabado. Magiging isang mainit na laban ito dahil inaasahan ng marami na puno ang stadium ng mga French supporters na sumusuporta kay Victor Wembanyama at sa kanilang team. Ngunit dahil sa talento ng roster ng Team USA, sila pa rin ang paborito sa mga crowd papasok sa laro. Ang isang panalo sa Sabado ay magbibigay kay Curry ng kanyang unang Olympic gold medal dahil hindi pa siya kailanman nakapaglaro para sa Team USA sa Olympics. Ang paglalaro kasama sina LeBron James at Kevin Durant ay hindi lamang isang kasiyahan para kay Curry, kundi pati na rin para sa mga fans dahil matagal nang pinapangarap ng mga tao na makita ang 3 star na ito ng kanilang henerasyon na magkasamang naglalaro. Umaasa si Curry na maulit ang kanyang kahangahangang performance laban sa France sa Sabado. Kailangan ng isang performance tulad ng ngayon upang ipaalala sa mga fans kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang player tulad niya sa team. Sa kabila ng hindi niya pagiging pinakamahusay sa unang 4 na laro ng torneo, nagpakita siya ng kanyang husay sa oras na pinakakailangan at tinulungan ang Team USA na masiguro ang panalo at makapasok sa gold medal game. Sa pagharap sa France, umaasa ang Team USA na mapatahimik agad ang mga masiglang French supporters. O marahil ang ilang players ay masisiyahan pa sa ganitong uri ng kalaban at maaaring gamitin pa ito bilang dagdag na motibasyon. Ano man ang mangyari, magiging isang laban na dapat panoorin at isang larong dapat mapanalunan sa Sabado. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.